Magandang hapon po muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, ano. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Torah at malapit na. Nasa ano na tayo? Nasa dulo na, no? Pang 569 na tayo ngayon, ano? May huminto tayo sa 568. Yung commandment ng pang 569, ano? Ayon sa Leviticus 15:16, yung seed of copulation, ano, ah, yung tawag dito, yung parang yung similya ng ah, sa sa pagtatalik, ano, ito ay nakaka-defile din, ano, kapag may kung ano yung nadapuan nito, nadi-defile siya. So dapat linisin, dapat labahan, dapat maligo after that, ano. So sa mga mag-asawa ito, no, dapat, ano. Yung pang 570, pang um yun palang ano pala, sorry. Pang 570 pala yun. Lumampas ako, sorry. Yung yung 569, yung tao na may running issue. Anything na may liquid na lumalabas sa katawan niya, um, nakaka-defile din yon. Anything. Mapa nana ito, Nagiging mapa unclean. nagiging Masabing unclean ka. magiging Oh. unclean. Again, gusto kong linawin, ano, anything na hindi porke unclean ka, may kasalanan ka. Pero ang may kasalanan, Ayun eh. automatic unclean kagad 'yun eh. Oo, 'yun ang difference ng dalawa. Kung may sakit ka, unclean ka. Pero hindi ibig sabihin makasalanan ka. 'Yun ang difference nun. Pero kapag may sakit ka, tapos nagkakakalat ka, imbis na i-quarantine mo sarili mo, nakahawa ka tuloy, doon ka nagkasala. Oo, yun ang kaya dapat pag may sakit tayo or anything na meron tayo na hindi normal, dapat i-seclude kagad ang sarili natin, ano. Wag tayong maghahawak ng kung ano-ano kasi nadi-defile yung mga bagay na yon. So yung 570 na discuss na natin na una yon. Yung 571, yung purification from all kinds of defilement shall be effected by ceremonial washing. Ayon din yan sa Leviticus 15:16. So, ano po ba itong ceremonial washing, no? Normally, yan dapat nagmimikve tayo or um, uh, known kasi ang mikve sa parang baptism, no? Pero ang Lumulubog sa tubig. lulubog sa tubig. Ngayon, sasabihin ng iba, 'di ba, minsan lang tayo magpapabaptize, no? Um, yung public confession of faith natin, normally minsan lang 'yon or pag yung may tinatawag na parang parang ano ba tawag dito, yung uulitin mo. Ano mo yung rededication. 'Yon minsan ginagawa mo ulit. So parang dalawang beses, ano, yung iba maximum na siguro dalawa o tatlo. Depende. Pero sa practice po ng biblical practices po, marami merong isang public confession, tapos meron pa silang mikve every time. Actually, every Friday, pagka magsasyabat, every feast. So, hindi necessary na public confession yon. You can do it on your own. So, ang ano talaga, ang ginagawa, kung merong running water, for example, um, ang requirement talaga sa ganyan is dapat living water na tinatawag. Ang living water dapat may inlet, Umaagos. may inlet saka may outlet. So yung umaagos yung tubig. So lahat ng mga tubig na natural siya, like dagat, ilog, mga ganon, lake, ano yan, living water yan. Considered as living water yan. Pero sa loob ng bahay, um, pwede ka mag-shower kasi may inlet and outlet. So, yun ang pwede mong gawin. Kung pwede kang maglubog, mas maganda kung nakalubog ka. Ilulubog mo sarili mo, no? Kung walang-wala talaga, at least sa shower, merong inlet and outlet pa rin eh. Halimbawa, nag-ano ka,
magtabo ka. So, yun ang inlet, tapos yung nag-drain out, yun ang outlet. Actually, yung hindi naman sa ikasasama ng ano natin, ano, mga kapatiran natin, ano. Yung actually yung naging practice na recently, yung mga baptismal sites, mga baptismal na yung ako doon na din ako na-baptize ano, yung parang Parang malaking may malaking ano lang, malaking rectangular. Oo. Tapos ilulubog ka ron. Actually, hindi parang considered as living water yun eh. Unless na mm, nilagyan, yun may outlet talaga siya na lumalabas at may inlet. Ah, dapat umaagos ang dapat tubig umaagos ang tubig. Unfortunately, papasok at palabas. oo, dapat may kaya nga mas considered pang um, yung baptismal ng kaya lang hindi nga lang lubog yung sa ano no sa Catholic ano yung sa mga baby, although hindi dapat binabaptize ng mga babies, pero yun at least may in and out kasi may hinuhulog yun eh, yung tinatabo yun eh, may in and out eh. Pero May binubuhos. binubuhos, oo. Pero anyway, yung Brother Richard, oo. anong difference ng mikve sa baptism? Yung Ak mikve ay ceremonial washing. So hindi siya baptism. um, hindi. O parang yung baptism, yung mikve. Actually, ang mikve is baptism. Yan ang baptism kasi, English word siya na galing siya sa baptizo. Na Mm. na ang baptizo Ano ay, siya? galing naman sa Hebrew word na equivalent siya ng Hebrew word na mikve. Mm. It's the same. Ang ano lang nun, English, kinuha lang natin sa Greek word. Hiniram natin yung word ng Greek. Kasi parang doon na, parang yun na naging sign ng mga early believers, no? So, pero it's technically the same. Kasi yon ang ibig sabihin is to immerse. Yung baptizo means to immerse. And the same thing din yan the same din ng ano ng mikve. Pero kasi ang again sa mikve merong yung ginagawa nung time ng during the time ng ano ng mga nila Yeshua even ng mga apostles. Public confession of faith 'yon. Actually, kasi remember mga Jews na sila mga ano na sila, sanay sila sa ganun eh. Pero nung nag-confess sila kay Yeshua, meron silang public confession for that. So, meron silang hindi mo pwedeng gagawin in private 'yon. Kasi dapat in public 'yon. Ngayon, yung mikve na ceremonial mikve, pwede mong gawin privately or in a congregation. Kung sama-sama kayo, for example. Kasi nun sanay din silang sama-sama sila pero konti lang sila or privately. Pero kung ganitong mga unclean parang ano ka mikve ka dahil naging unclean ka, normally ano 'yan, privately 'yan. 'Yun ang difference nun. Kasi unclean ka, hindi ka naman pwedeng sumama sa grupo. So, yun na yung ligo actually. Naliligo na sila nun. Yun, technically, that's how it So, is. may gusto lang akong maliwanagan. Yung ano, yung naalala ko yung sa Matthew 27:20, sa the whole world and preach the good news, baptizing them in the name of the Father, so of the Son and of the Holy Spirit. So, nung time na wala pa si Yeshua, mikve yung ginagawa nila. Tapos ngayon, in the name na ng ano, Um, binabanggit natin. yeah. Well, ganito kasi yun, ano? Una, pag tiningnan mo talaga yung technical meaning nun, it's not about just the immersion in water, yung baptizing them in the name of the Father. Actually, ang sinasabi doon is to immerse them in that name. Ibig sabihin, immerse them yung kay sa ano talaga, sa faith, sa teachings and everything. Ibig sabihin, hindi lang siya literal na water, kundi immersing in the teaching, technically. Pero of course, Tapos meron pa, Brad, oo, yeah. yung sa part naman ni John the Baptist, di
yung repentance, Yes. it goes with repentance kasi mga unclean, unclean ang mga tao nung time na yun because of Aha. So yung baptism naman kay John, remember nagbabaptize si John during the time of yung tinatawag na Teshuvah. Ito yung yes, sixth month, uh, sixth month, buong month na yon up to seventh month yung mm, before Yom Kippur, the 40 days of Teshuvah. Hindi si John the Baptist, walang record na nagbabaptize siya all year round. Kasi ang practice naman talaga nila, pag tiningnan mo ang gospel, nagsisimula siya sa Teshuvah. Nagsisimula siya during the time of repentance. Kaya yung mga tao, may mga time, may mga oras sila na dumaan kay John the Baptist para magpa-immerse. Kasi nasa remote area si ano eh. ito ba yung observance ng feast ng atonement? Yes, yung Day of Atonement o Yom Kippur is the 40th, Yung pang 40th day yan or last day ah, ng ah, ng 40 day of Teshuvah. Nagsisimula ang 40 days of Teshuvah, or Teshuvah means repentance. Nagsisimula siya on the first day of the sixth month ng Teshuvah. So, tapos magra-run siya 30 days plus 10 days, so 40. Kaya 40 days of Teshuvah yon. Si John the Baptist, during that time, dun siya kaya ang theme niya is repentance. So bawat feast may kanya-kanyang o period, not necessarily feast, may period na may kanya-kanya silang theme. Pag theme ng Passover, yung Passover lamb ang theme niya. Pagdating ng Feast of Unleavened Bread, yung unleavened, ang sinlessness ang pinag-uusapan, hindi sila kakain ng leaven. Pagdating ng first fruit, first fruit. Pagdating ng Pentecost, law, yung Torah. Pagdating ng sixth month, repentance. Pagdating ng Rosh Hashanah, sounding of the trumpet. So feasting of celebration of the coming of the King or celebration of the coming of Messiah. Tapos Yom Kippur, yan yung ultimate culmination ng repentance. Tapos Sukkot is Feast of Tabernacle. So which is yan yung pinaka tinatawag nilang the feast, no? So may mga bawat period may theme siya. baptism or mikveh. Sa panahon natin ngayon, nag-iba siya. Parang yung pag-baptism sa church ay parang pag na-baptize ka sa church na yun, member ka na nila. So naging membership siya. Ang Yes. pinaka-purpose niya Oo. maging member. Nawala yung But yung lost nung yung essence nung talaga, parang essence niya. yeah. Ang ang original talaga ng mikveh is to make yourself clean. Parang ceremonial cleansing siya talaga. Hindi siya kung ano pa man. And then later on, it became used as um, public confession ng faith mo. Pero And then, may one time yun. And then ngayon, ginagamit na as membership, which is, I don't know. Yeah, it's hard to say, pero usually yung napagdaanan ko, usually, member namin yan sa amin yung baptized. So, nagiging ganun yung reason ng baptism. yeah, yun nga eh. Kaya minsan nawawala yung meaning talaga ng So, pero yung mikveh is can be done privately kung para maging clean, So, naliligo lang tayo kasi kailangan maligo. Yun ang nagiging parang teaching kasi nung araw ang mga tao hindi naliligo eh. Kaya tinuturuan tayo kung paano gagawin 'yon, Naging clean tayo o by faith, kundi merong action tayo na kailangan natin. Yes, and it includes go ahead. Nabasa ko, ginagawa ito na before sundown.
before mag-start yung Hebrew Day. Yes, Break oo. Kaya ginagawa mo, matulog. yeah. Pero ang commandment actually, the moment na ma-defile ka, nakita mo na na-defile ka, you have to clean yourself immediately. Pero unclean ka until sundown. Ngayon, Yes. meron din practice na, kasi may mga instances naman na hindi mo alam na-defile ka. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka defiled. Parang ano yan eh, nakakuha ka ng virus o bacteria, no? Hindi mo naman alam na may bacteria ka o may virus ka na nahawakan eh. Kasi hindi mo naman nakita. Kita. Pero kaya ang ginagawa ng iba, before sundown or Siguro. mag-aano sila, maliligo, change clothes, and then they will be clean again. Ginagawa ng mga tao. Yung mga Gentiles, hindi sila naliligo. Oo. So, minsan once a year, naliligo. Or actually, practices nung araw, yung even sa Europe, even sa once every 6 months. Kaya nga may kasabay sila na don't throw the baby in the tub. Kasi minsan, ang nangyayari, ang hierarchy ng pagligo nila, kasi naliligo din sila sa tub, mauna yung lalaki. Oo, so, tapos yung babae, tas ang huling-huli yung baby, maputik na. Kasi marumi sila eh. Oo, maputik na. So, minsan na itatapon yung tubig kasama na yung baby doon sa tub. Naitapon na rin pati baby. So, pero ang mga Jew, ang practices nila is ayon sa Torah, they clean themselves. So, nagmimikve sila. So, eventually, itong mga ganitong practices na nagaya na rin ng mga tao. Nagaya na rin ng mga... Pero hindi nila alam, ito yung root. Yan ang root. Katulad din dito sa North America, sa Europe, ganun din, yung may tinatawag na spring cleaning. So, naglilinis, during springtime. Sa Pilipinas kasi wala namang spring, kaya walang spring cleaning anytime. So, dito, pag springtime, naglilinis sa mga tao, ganun. Ganon din kasi ang mga Jew. Kasi nga, dahil sa Feast of Unleavened Bread, during the time around March or April, just before the Feast of Passover and Unleavened Bread, naglilinis ang mga tao. So, mga tao, mga Gentiles, nakikigaya na rin. Oo, nakikigaya na rin sila. So, marami actually... Hindi nila alam na yun ay galing sa kautusan ng ating Panginoon. Correct. Tsaka yan for example, yung formal dinner, maski sa mga dati, mga royalty lang gumagawa nun, pero actually, nagaya rin nila yon sa mga Jew. Kasi pagdating ng... May candlelight. Kaya, kasi yung Shabbat dinner, formal yan eh. Nakaupo sila, may candlelight din. So, siyempre, nagagaya na parang maganda yan. So, sige nga, gawin na. O, nai-introduce ng mga Jew sa mga Gentiles, nakikita nila. So, kaya naka-formal din, may candlelight. Di naman nila alam ba't may candlelight doon. Actually, it's for Shabbat, hindi for romantic. Yun ang... dalawa din eh. Madalas, dalawa rin. Which is dalawa ang Shabbat candlelight. It pertains to yung dalawang witnesses na mention din sa Zechariah, na mention din sa book of Revelation, no? So ito yung mga practices na nagagaya. Even nga ang circumcision, nagaya na rin ng mga Pilipino. Sa mga Jew lang ang circumcision eh. Which is a good thing din kasi may ang mga tao sumusunod sa kautusan na maski hindi nila alam, Kaya ngayon, kasi sa ibang lahi, it's struggle sa kanilang circumcision, for example. Sa mga Pilipino, naging part ng culture. So, sometimes, keeping the commandments, if it will become part of the culture, ay nagiging maganda. So, katulad ng mga washing of hands, culture siya, pero technically, galing yan sa commandments ng sa mga priest. Mga priest lang actually may niyan eh, bago sila magsa-sacrifice. Kasi remember, ang sacrificial system, hindi lang yung pag-offer ng mga burnt offering, kundi kasama pati yung pagkain.
Then later on, ng mga Jew, naging practice nila na maghuhugas sila ng kamay bago sila hawak ng pagkain. Tapos naging tradition na yon na ini-stricto na talaga nila na ini-implement. Tapos kaya lang hindi naman kontra si Yeshua doon. Kaya lang nung kasi tinatanong siya ba't yung mga disciples mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. In contrary sa teachings ng fathers. Sabi naman ni Yeshua, why do you violate the commandments of God for the sake of your tradition? So, hindi naman against actually yung hugas. Ang naging problema ron, fault finding. Yung naghahanap sila ng fault. Kahit ano na lang ang makita nila. So, nava-violate nila yung love your neighbor as you love yourself. Kasi kung wala ka nang ginawa, kundi maghanap ng fault ng kapwa mo, ay hindi talaga, may makikita ka at hindi mo minamahal yung kapwa mo dahil hinahanapan mo ng mali eh. Kaya nga sabi nga sa Bible, di ba? Yeah, sabi nga sa Bible, love covereth all a multitudes of sin, di ba? So parang kumbaga, kung mahal mo ang tao, yung mga maliliit na bagay, whatever, parang minsan you look the other way. Katulad din ni Yeshua, may mga certain things siya na sinasabi. Hindi naman niya minsan may point yung mga Pharisees. Pero pinagtatanggol niya yung mga disciple niya. Maliliit na bagay yan eh. Sabi nga niya, katulad niyan, sinabi niya example, yung kay David. Si David hindi lawful sa kanya ang kumain ng shewbread, pati ng mga kasama niya. Pero bakit siya guiltless? Kasi ginawa siyang guiltless ng Panginoon. Kasi nakita naman ang necessity na kailangan niyang kumain, kundi mamamatay siya. Wala, paano siya mabubuhay eh? Sa kayo nang binigay sa kanya, wala na siyang magagawa. Kumbaga halos mamatay-matay na siya. Then there are times na parang kasalanan siya, pero the Lord makes us guiltless because may reason din. Either hindi mo alam or talagang walang-wala ka na magagawa, mga ganon. So pero ang Panginoon na magde-decide nun, hindi yung tao. Hindi yung kapwa yung parang hinahanapan mo kinain yan, parang ginajudge lagi. So ang point ni Yeshua is that wag don't judge your neighbor. Parang mahalin mo ang kapwa mo. Wala naman siyang kontra ron sa paghugas ng kamay. Actually, as a matter of fact, he's doing it. That's why ang accusation hindi sa kanya. Hindi siya in-accuse ba't hindi ka naghuhugas ng kamay. Naghuhugas siya ng kamay. Kaya nga rabay ang tawag sa kanya kasi lahat ng rabbinic practices ginagawa niya, no? So, lahat pati yung mga mikveh, yung mga yung kasrut, yung law of cleanliness. So, lahat ito ginagawa niya. Otherwise, hindi siya perfect. Kasi dapat perfect siya eh. Perfect in every way. Kaya nga nung hinahanapan siya ng accusation nung before the crucifixion niya, walang maibato sa kanya talagang kasalanan eh. Kasi kahit by tradition, by commandments of God, by traditions of men, walang makita sa kanya. Hindi siya sinabihan, yan hindi naghuhugas ng kamayan. Kasi bawal sa kanila yun eh. Wala namang accusation sa kanyang ganun eh. Kung ano-ano na lang ang binabato sa kanya kasi walang makita. Because he did everything perfectly. Both the commandments of God and the traditions of men. Na tradition ng mga Jews. So na-perfect niya lahat yun. Anyway, going back sa mikveh, ang ceremonial washing, actually may mga prayers ito, no? In a way. Kasi ang mga Jew, whatever they do, may prayer. Washing of hands, mikveh, ganun. Pero, hindi siya parang requirement. Hindi naman siya required na dapat ganon. Lang. Kasi wala namang commandment sa Torah na dapat nagpipray ka. Nagpipray ka. Gusto mo magpray ka. Pero, hindi siya necessary. Although ang baptism naman o yung pagka nagmimikbe tayo katulad nung nagmikbe nagmikbe kami dito sa Israel. Every time na pumunta kami ng Israel, nagmimikbe kami sa either sa Galilee or dito sa Sea of Galilee or dito sa Jordan River.
may prayer. Nagpe-pray kami. May certain prayers na ginagamit. Kasi, unique yun dahil minsan lang kami ando doon eh. Pero kung naliligo, minsan wala na. Pero yung iba, yung mga Jew, meron sila. Um, so, I'm just saying na para alam lang ng tao na merong ganon, ano. Pero by At saka simply, parang it's a form of acknowledgement na yung paglilinis mo ay according sa yung pag-practice ng mikve. yes, oo, yun na. Minsan na simple prayer lang. Kasi lahat ng prayer ng Jew nagsisimula sa Baruch atah Adonai. Blessed are you, O Lord our God. So, iaano nila yon, tapos it's a short prayer. Tapos, yun na. Especially sa washing of hands. Ganon din sa pag nagmi-mikve. Meron kasi silang mga mikve sa mga synagogues nila. So, what they do, sa kahiwalay yung babae sa lalaki. Hiwalay sila, no? Hindi sila magkasama. Tapos, lumulubog sila on their own. Tapos, kukross sila. Kung saan sila galing, may inlet din saka may outlet yung tao. Nakapila sila dito sa papasukan, tapos lalabas sila sa kabila. Tapos, yung leader nila, nagpe-pray lang dito nasa labas. Hindi siya nagtatouch ng tao. Sa atin kasi, inahawakan ng ilong, ng kamay, gano'n, tapos lulubog na gano'n. Yan, kasi maliit lang yung lubugan eh. Um, Hanggang sa naging nauso na yun. yun ang naging practice na. Pero originally hindi ganon. Kasi normally sa living water ka, sa lake, you on your own, ilulubog ka. Hindi ka itatouch. Walang nagtatouch dapat sa'yo. Anyway, in either case, maski yung ginagawa ng mga Christians na gano'n, it's okay. Okay pa rin naman yon. I have nothing against it kasi naano rin naman ako sa gano'n. Tinuturo lang natin kung ano yung meron talaga, ano yung practices. Oo, hindi naman natin sila kinokontra. That's also part of a mikve. Mikve din yon kasi lubog yun eh. Except na dapat may inlet saka outlet talaga dapat. Ah, At saka may teaching pa na naalala ko noon na once na baptize ka na, hindi ka na pwede magpa-baptize. yeah, may mga nagtuturo na Cleansing. may mga nagtuturo ng ganun pero naitanong ko rin yan no nung member ako ng isang Baptist church. Sabi naman nung pastor, pwede. Pwede, which is I agree, knowing now yung law, tama siya. Pwede yan kung magre-recommit ka. Pag magre-recommit ka ng buhay mo sa Panginoon, recommitment. So, which is technically ganun talaga ang mikve. So, in a way, tama siya, no? Kaya maski yung sa ceremonial cleansing, that's you're recommitting yourself to the law of kashrut or law of cleanliness. Kaya ka naliligo, nagbibihis, and then now you're clean again. So, bagong buhay ka na ulit. Ganun yun, ano? So, So anyway, ganun din sa babae, no? Pang 572 na tayo, no? Ang babaeng may menstruation siya, unclean siya, at pagka humawak siya ng iba or any bagay na nahawakan niya, inadi-defile yon. So, while meron siyang period, unclean siya, pero hindi ibig sabihin may kasalanan siya. So, ngayon, sa panahon ngayon, it's kind of hard to do this, but it still needs to be done, no? Kaya during that time actually, yung itong law of kashrut sa mga babae is actually I would say in favor ito sa mga babae nung araw, lalo nung ancient times, kasi ang mga babae parang talagang silang gumagawa lahat, no? Silang gumagawa lahat ng bagay. Pag meron sila nito, exempted sila to do anything. Actually, hanggang ngayon, hanggang ngayon yan, ginagawa sa mga, Parang lockdown sila. parang hindi sila pwedeng humawak ng anything, so they cannot serve. They cannot serve, hindi pwedeng lapitan, hindi pwedeng disturbuhin, no? So, kaya meron silang sariling lugar. Kaya yung mga ibang mga mga Jewish even in modern times, may sariling kwarto ang babae kapag meron siyang period. So doon siya, nobody bothers her. So meron siyang 1 week na na libre. Napakagandang
parang yung every month, meron kang bakasyon. O may bakasyon ka na 1 week. Parang 3 weeks lang Hanggang yung sa duty mo. Oh. matapos yung period. Kasi unclean ka. So, nobody bothers you. Ganon din pag nanganak. Pagka nanganak ng lalaki, nanganak ng baby boy, 40 days na nobody should bother you. Pag baby girl, 80 days. 40 Oo. days na bakasyon. 40 days sa bakasyon. 80 days sa bakasyon. Ganon din yan. And it goes for both. At hindi rin siya pwedeng, tabihan ng asawa. Oh, hindi pwede. Hindi pwede. So, ganon din ang ng Panginoon ng ganun. ganon din ang mga servant na babae. Kaya ang mga servant na babae, hindi lang sa mga spouses, hindi lang sa mga wives, pati sa mga servants na babae. Kapag meron sila, nakahiwalayan sila, they cannot even go in. Hindi sila kinukulong or Hindi sila pinapatrabaho. hindi sila pinapatrabaho kasi anything that they will touch, Mga kasambahan. it will be unclean. So, libre sila dapat, mga kasambahay. Kasi otherwise, defiled. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, uso naman ng defilement na. Wala ka na magagawa. Minsan, kalat na. Kumbaga, parang pandemic na yan eh. Bago ka matulog, dapat Maligo ka na lang. Para clean ka na ulit. Tapos iwasan mong hawak ng hawak. Kung maging careful kasi nahawakan mo, no? So, ngayon, nagiging practice niyan dahil nga sa pandemic, parang wala na halos gustong hawakan ng anything, which makes people clean. That makes people clean, no? So, kaya ganun, Tapos, yung pang 573, yung babaeng may running issue, like tuloy-tuloy ang pag-mens niya or whatever, may mga ganun nakaka-defile din yon, no? Ngayon, makikita natin dito si Yeshua hinawakan ng isang babaeng may running issue. Tapos gumaling yung babae. Kasi, hindi mo pwedeng ma-defile si Yeshua. That's one. Well, of all, kasi ganito, yung mga holy things, for example, sa temple, you can defile. Madi-defile mo pag hinawakan mo, kaya bawal hawakan. Dahil pag na-defile mo yan, kasalanan yan. I would say, hindi mo rin madi-defile yung Torah. Yung Torah, hindi mo madi-defile yan. Pag hinawakan mo yan na unclean ka, although hindi mo dapat hawakan, pero pag nahawakan mo, hindi mo magiging unclean ng Torah. Hindi mo madi-defile ang Torah. Pero another thing na hindi mo madi-defile, pero wala naman tayo access doon, tawag dito, nasa dulo ng dila ko, yung Ark of the Covenant. Okay, wala naman tayo access doon. Kasi malayo ka pa lang, tumba ka na eh. Hindi mo mahawakan yun. Matingnan mo nga lang, patay ka na eh. Hindi mo dapat tingnan yun eh. So, hindi mo madi-defile yun by any case. In any case. So, I would say, yun lang alam ko ng mga biblical things na hindi mo madi-defile. And sa tao, sa Yeshua. Kaya, hindi siya concerned na mahawakan. Pwede siyang pumasok sa bahay ng anybody. Although, sa mga Jew kasi, bawal pumasok ang isang Jew sa bahay ng isang Gentile. O sa isang sa hindi Jew. Pero yon hindi sa Torah. Naging law lang yon ng mga Jews. Yan yung nasa Talmudic law yon. Kaya mapapansin natin, isa sa mga story, minsan kasi na-appreciate natin yung story pero hindi natin alam ang background. Yung isang centurion, so centurion siya, sundalo siya, hindi siya Jew. Pero kaibigan siya ng mga Jew kasi mabait siya na centurion. May lakas na loob siyang pumunta kay Yeshua. Sabi niya, please help my servant. Tapos he's dying, sabi niya. Tapos sabi ng Panginoon, tara, puntahan natin. Let's go. Ay, wag na po, Panginoon. Sabi niya, kasi alam niyang hindi dapat pumunta ang isang Jew sa Gentile, sa house ng Gentile. So sinabi lang niya, umutos ka na lang. Kasi katulad ko, ako rin man of authority, na pag sinabihan ko servant ko, go, he will come. Kaya ganun mo na rin ako sabihan. Sabihan mo lang na gagaling. Alam na niya, di ba? So,
ang laki ng faith niya. Pero ang ano talaga nun, hindi niya gustong dalhin si Yeshua sa bahay niya kasi magiging issue rin yon kay Yeshua. Kasi alam niya na hindi pwedeng pumasok ang isang Jew sa Gentiles house. So, kaya na-amaze din si Yeshua na, okay. Pero si Yeshua mismo hindi siya madidefile. He would really go. He would really go. Kaya nga, pumupunta siya sa mga tawag dito. Kaya nga parang in a way, kinukontra niya ang traditions ng mga tao. Na no, hindi ka dapat, don't treat these people like that. Kaya pupunta siya sa way ng mga Gentiles, pumupunta siya sa mga Samaritans, nakikipag-usap siya sa mga Samaritans na hindi dapat. Ah, kaya mayroon yung Samaritan woman, for example. Nagtataka yung mga disciples, ba't siya nakipag-usap doon? Kasi normally, ang mga Jew hindi nakikipag-usap sa babae, especially during that time. Kasi hindi mo nga alam kung may mention or pwede mo ba tanungin, may mens ka ba bago mo kausapin, di ba? Mamaya ma-defile ka. So nagtataka sila ba't nakakausap niya, di ba? Kasi si Yeshua, hindi mo pwedeng At saka, i-defile. Oo, Brother Richard, oo. naalala ko, ang tawag dito sa mga hindi Jew ay unclean, kagaya ng, ang tawag nila, unclean people. Yes. Unclean Kaya, people. Oo, kasi pumasok talaga, hindi sila pwede. unclean people kasi they eat unclean things. Tapos Yes, they don't practice anything. Hindi nga naliligo eh. So, defiled ka kagad automatically parang. Tapos yung mga sinasabi nila umiiwas sila. sa words, yung words nila, madi-defile ka rin through their words. Kasi kung ano-ano sinasabi, mura, ganon or whatever. So, anything na kaya umiiwas ang mga Jew sa ganon. Ayaw nilang, kasi ang defilement, hindi lang sa touching, kundi sa anything na ano mo, sa nakikita mo, Narinig, nakita, narinig, nalasahan, kaya sa food, panlasa, di ba? Sa tenga, yung mga words na hindi dapat, senses. oo. In all our senses, we can Lahat be ng unclean. senses, exactly. Kaya hindi ka dapat pumupunta sa mga ano ba, mga beer house, mga gano'n, kasi madi-defile ka eh. Maski wala kang hinawakan doon, may nakita ka naman, may narinig ka Kahit naman. yung sa internet, Oo, may so napapanood natin dyan. so we watch out lahat ng pwedeng possible defilement. Ang touching is just one of them. Yan ang very common. Pero may eyes tayo, may ears tayo, may mouth tayo, may tongue tayo. So, yun ang mga careful. Kaya hindi ka dapat pumupunta sa mga kainan na madi-defile ka rin. Mga ganon. So, um, yun dapat careful tayo ron, no? So, anyway, moving on, yung pang 574, 573, yun yung 573 is yung running issue ng babae, no? Pag may ano siya, yung continuous yung kanyang menstruation, no? Katulad ng babaeng 35 years ba o 38 years na may ano yung humawa kay Yeshua. So running issue 'yon, ano? 574, to carry out the ordinances of the red heifer so that its access will always be available. Numbers 19:9. Ito hindi natin ma-implement kasi temple system to. Ang mga priest ang may ano nito, no? Utos ito sa mga priest. So, tsaka sa temple system. Ang 575, yung patay daw, yung patay, nakaka-defile siya. Numbers 19:11 to 16. Actually, ang commandment diyan, kahit kapag nasa loob ka ng isang bahay, ng isang bubong, tapos may patay doon, ano ka na 'yon, magiging unclean ka. Kaya yung mga nagtatrabaho sa ospital, for example, kasi lagi may namamatay doon, you'll never know. So dapat naliligo sila. Tapos unclean sila by sundown, clean na ulit sila. Ganun ang ano ron, ano. Pero may nabasa ako, Brad, sa Mm. Leviticus ninyo na kapag ang family ang namatayan, yung buong family talaga, hindi pwedeng hindi sila dumamay dun sa mga namatayan. But then, inaalaw yon, magiging unclean sila. Tapos, gagawin lang nila yung ceremonial cleansing. Yeah, ceremonial cleansing. Yung mga priest, hindi allowed silang lumapit sa mga Pumunta. patay kahit immediate family nila. Kahit family
Kahit immediate family nila hindi sila pwede. Kaya nga sabi ng Panginoon nung may nag-ano sa kanya, sabi niya, "Let me bury my father first." Tapos sabi niya, "Let the dead bury Okay. their own dead." Sabi niya. Kasi special role 'yun, kasi parang ano direct disciples ni Yeshua eh. Katatawag lang sa Oh, kanya. katatawag lang sa Called, kanya. called, Oo. tinawag siya. Kaya nga si Aaron, nung pinatay ng Panginoon yung dalawa niyang anak, hindi niya sabi, ni kahit Hindi siya mag-mourn, makalapit. hindi siya pwede mag-mourn, pati yung dalawang kapatid. So si Aaron tsaka yung dalawang natirang kapatid, hindi sila pwede mag-mourn. Hindi sila pwedeng maglibing, hindi sila pwedeng malungkot. Yung ano, hayaan mo mga relatives nyo, yung ibang Levites ang gumawa nun. So iba ang gumawa. So hindi ang priest. Kasi hindi naman lahat ng yung lahat ng anak ni Aaron is technically Levite sila, pero priest sila. Iba kasi ang priest, iba ang Levite. Ang mga priest galing sa Levites, pero hindi lahat ng Levites priest, no? So, ang priesthood during the time si Aaron lang sa yung mga anak niya. Walang ibang priest during the time. So yung mga kamag-anak nilang Levite, yun ang naglibing. Pero later on, dumami na yung mga anak-anak ni Aaron, yung mga anak ng anak ni Aaron, dumami na. Lahat ng priest by law, hindi sila pwedeng mag-mourn, hindi sila pwedeng maglibing. Pero automatic priest sila, kahit halimbawa yung mga inanak pa nila. Anak ni Aaron, yeah. Lahat ng anak ni Aaron, lahat na. lahat na ng anak ni Aaron, may natira pang dalawa, nagkaanak sila. Lahat yun, priest yun. Lahat ng anak nila, puro priest lahat yun. Oh, Lahat ng lahi. lahat ng lahi nila. Pero yung sa Levite side, Levite lang talaga sila. Levite lang. So, tapos later on, nung marami ng priest, tsaka marami na rin ng tao, dinivide na sila into 24 divisions. Kaya ang mga priest no naglilingkod lang every one week every 6 months. Tapos kaya 2 weeks lang sila in a year. Tapos plus mga yearly feast, yearly feast 1 month lang. Tapos hindi hindi lahat ng anak or descendants ni Aaron pwede sila maging priest pero hindi lahat priest kasi yung iba disqualified eh. Kapag meron kang physical deformation or may pilay ka, bingi, or may diferensya ka sa mata or whatever, anything na hindi ka pwedeng hindi ka na pwedeng mag-serve as a priest. Kapag may sakit ka, kunwari, ang tao biglang may sakit. So hindi rin siya pwede. Kailangan perfect ka when you present, perfect ang katawan mo when you present yourself to God. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka naligtas or anything. It has nothing to do with salvation. It has something to do with the requirement. Parang military service yan eh. Pag-serve sa kanya, yes. Pag pilay ka na, i-retire ka na. Hindi ka pwedeng ilagay sa battlefield, di ba? hindi ka pwede kung bulag ka o bingi. Brother Richard, tanong ako. Meron silang retirement age? Meron silang retirement age. Saka meron din silang age of service. May training sila, halimbawa kunwari nasa priestly line sila. Ang training nila yan since mula nung toddler, mula baby. So iti-train sila niyan hanggang by the time of 30 years old, they will perform yung priestly duties nila. Hanggang 50 years old lang. After that, retired na sila. Except for the high priest. Naalala ko yung prophet si Elisha yata yun. After na mag-50 siya, nag-retire siya, bumalik siya sa pagsasaka. Yeah, may actually nagre-retire sila up to a certain point pero ano pa rin sila. They still serve God in certain ways, like sila nagte-train ng mga next priest or maski mga prophets is the same thing. Sila kaya yung mga since na-mention mo na rin yan, ang practices talaga sa mga practices sa mga Jews yung alam mo yung mga rabbis, yung mga rebe, ganun, pag rabbi ng rabbi, ganun. Pag retired na sila, ang tawag sa kanila pastor.
So, doon pa lang sila nagiging Ganon. pastor. Oh, pastor yung Oo, parang, kasi nag-ano na sila, oh, nag-teaching na. pastor sila. So, kaya yung hindi naman sa iano ng mga yung mga kapatiran natin na pastor, I love them all kasi they serve God, ano. Pero minsan Mm. yung title kasi na yon is a little bit actually hindi naman title yun eh. Tawag lang dapat yun eh. Parang ano eh. Anyway, um moving on sa sa 576, yung water of separation Aha. defiles the one who is clean and cleanse the unclean from pollution of the dead body. So merong ano yan eh, merong may water of separation na tinatawag na nagde-defile naman ng mga clean. So kung marumi na siya, ah um oo. So anyways, Sige pa. ano natin, um, may mga certain ano ito. So kaya kung ando dun yung halimbawa nilinisan yung patay dun sa isang body of water or whatever, kasi may ano sila. Dapat wag ka rin dun. Madi-defile ka rin eh. Oh, wag ka magmikbe dun. Oo. Oh, yun ang ano ron. So, Halimbawa, may nagkaroon ng bagyo na may nalubog na oh, bangka, may namatay doon oh, sa lugar na. oh. Di ba? Hay Pwede rin sa dagat. hayaan mo muna ma-retrieve lahat ng ano ng patay. Pag okay na, malinis na, tsaka ka na lang ulit. Oo. So, Anyway, may mga cleaners naman sa dagat. maraming cleaner sa dagat. Yung Oo. pusit, Oo, yan na. pusit, Oo, mga gabi, shrimp, seafood. crabs, mga lahat ng mga unclean animals, mga ano, Pag-linis. exactly. Oo. So, kaya pinag-aaralan natin ito para ano rin to eh. Para sa atin din kasi um, nung araw hindi naman nila alam yung mga germs, mga bacteria, mga ganun ano. Kasi hindi Oo. naman nakikita. Hindi nila nakikita. Kaya Ngayon, alam na natin kasi may mga scientist na may micro. ano na ituturo na tama pala ang tinuturo ng Panginoon ano na hindi pala dapat gawin 'yan ano. So, pang 577 naman, yung lepers and leprosy no. Ito naman, do not drop off the hair of the skull. Ito sa mga law of leprosy to. Yung may mga certain procedure sila, yung 578 procedure of cleansing leprosy, sa tao, sa bahay. Kaya pag may mold ang bahay, parang leprosy rin ang tawag diyan kasi kumakalat yan eh. So dapat i-scrape mo yan, alisin mo, linisin mo. Kaya dapat malinis ang bahay mo, no? Tapos pag Nakaka-cause talaga siya ng sakit sa bahay. yeah, oo. Ah, Kasi yung hindi ano rin niya, cause yung ng ano. yung amoy, yung amoy ng ano, magkakasakit ka nun eh. Yung pores din niya, pwede nating mainin. Yes, oo. Kaya pag may mold ang isang bahay, dapat linisin. Pag umuulit balik ng balik, dapat alisin mo yung portion na 'yon. Kasi hindi healthy sa iyo 'yon, no? So, tapos may ano sila, may ceremonial method, pero hindi natin gagawin 'yon kasi sa temple system 'yon. Yan yung 578, no? Mm. Tapos yung 579, the leper shall shave all his hair. Kasi kumakalat yan through yung sa ano eh sa sa hair ng tao. So dapat alisin mo lahat ng ano mo kung meron kang leprosy, no? Ah, tapos yung pang 5 Siguro na mm, gusto yung nagsishave ang tao, kahit lalaki ngayon nagsishave. nagsishave para malinis sila. Yun ang, Oo. yun ang root. Oo, yun ang root. Although may mga certain times lang na dapat mong gagawin 'yon. Kung may leprosy ka, tapos yung Pag nagsishave ng ganito head ang kung pangyayaring ganito. otherwise hindi, kasi may commandment na wag mong igugupitin yung corners of your head eh, yung patilya. Actually, wag mong ubusin 'yun eh. Ang nangyayari ngayon pagka crew cut ka or ano, Yun ang, talagang ubus 'yan eh. ah, So, lalo na sa mga sundalo. sa mga sundalo. Actually, Ano yung patilya. oo, hindi hindi dapat ginagawa 'yun. Ako lagi akong crew cut nung araw, lagi akong nagano eh. Pero siyempre, hindi. Pagayon ng Panginoon, magtatanggal din yung patilya. Oh, yung patilya. Dapat magtira ka ng konti. Magtira ka. Pagka may beard ka naman, magtira ka rin ng konti. Para lang
ano rin eh, siguro para ma-identify din ng lalaki sa kababae. Minsan pareho ng itsura eh. Oo, pwede. Oo, Pwede. pareho na itsura. Tapos yung pang 580, do not pluck out the marks of leprosy. So, kasi para alam ng tao kung sino ang clean and unclean. So pag may mark yung isang ano na may leprosy yan, dapat wag mo lalapitan. Tapos yung may leprosy rin, dapat wag niyang itatago kasi baka hawakan siya ng isang tao, naging unclean tuloy yung tao or nahawa na nasakit Mm. niya. Oo. O kaya Um, pala yung mga leper, yung panahon na yon, sumisigaw sila. unclean, Mabilis unclean. mag-sigaw. Para tumabi ang tao, hindi para kadirihan sila. Kasi ina-announce lang nila na, ano ako, may, hindi, ano May ako, lalapit sa huwag kayong akin. lalapit. Kasi para hindi sila ma-defile. Yun lang naman yun And eh. that is a form of love. That's a form of love. Kasi I keeping the understand commandments that. eh. Sabi nga ni Jan how do we love the children of God? When we love God and keep when we love God and keep His Amen. commandments. 1 John 5, 2 to 3, no? Yes. Kaya, when we keep God's commandments, it's a show na we love our neighbor. Kasi ando doon lahat yung And fairness also and we love Him. equality. Oo. Oo. So, yung pang 581, about kings, ano? Tapos na tayo muna sa Oh, 580, di 580. ba? Oh, 580. So, meron pa tayong, sa 581 tayo next time. Sige. Susunod po natin yung 581 sa susunod po na linggo. Abangan po natin yung mga kasunod na ito ng mga commandments. Napaka-interesting po na at least natututunan natin yung lahat pala ng mga nakikita pa rin natin sa palibot na nagagawa na ng tao ay kasama pala yun sa mga kautusan ng ating Panginoon. So, bigyan natin si Brother Richard para sa closing prayer. Okay. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kaming makapag-aral ng inyong salita, ng inyong Torah, ng inyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay nabigyan namin ng hustisya ang inyong salita at nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa mga puso namin at nawa ito ay lumago at magbunga at magdulot ng kagandahan sa aming buhay para sa inyong kapupurihan, Panginoon. Pinapanalangin po namin na sana po ang aming mga tagapakinig ay patuloy na magsaliksik ng inyong salita at patuloy na hanapin ang inyong kaharian, ang inyong righteousness ayon sa inyong commandment, Panginoon. Nawa Panginoon ay pagpalain nyo rin ang radio station at ang mga staff na tumutulong sa amin na nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maipahayag ang inyong salita. Muli Panginoon, binibigay namin sa inyo ang buong papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay, so magpapaalam na po kami ni Brother Richard. Magsama-sama tayo muli dito sa ating programa Ang Salita ay Buhay tuwing araw ng linggo alas 4 hanggang 5 ng